Oh no! Nascam ako! No! Real or fake? Rian! Pero huwag kang mag-alala, the PPG is here to help! Teka, PPG? Ano yun? Eh di, Pok Girls, Joe, Estelle, Powerpuff Girls! Ay nako, puro kayo kalokohan. Tulungan kaya muna natin si ate. Okay, first things first ate, paano ka na-scam? Alam niya kasi yung phone number ko, pati pangalan ko. Kaya di ko rin akala na nascam ako. Eh di, ilan yung nakuhang pera sa'yo? Halos kalahati ng pera ko until na kinukuha niya pa rin. Hay nako. Ay nako, ang dami talagang naloloko ngayon. Ay, ito te, tingnan mo to, panoorin mo to para maiwasan mo yung mga scams na ganyan. Yan o. Hi everyone! Welcome back to my channel. Today, we are going to talk about some crucial tips for staying safe online. In our digital age, it's more important than ever to protect ourselves from potential threats. So, let's dive right in. My first tip is to mind your own business. You might have heard the saying, curiosity kills the cat. Well, it's quite true, especially when it comes to the internet. If you're unsure whether something is safe to click or not, better not to interact with it at all. Suspicious links or downloads may lead you to malware or phishing scams. So when in doubt, better stay away from it. Tip number 2 is about double fact-checking. We all know that fact-checking is one of the best ways to avoid being swayed by false information online. However, these days, even credible sources should be questioned if it means protecting yourself from potential harm. Make it a habit to verify the information you come across from multiple reliable sources before accepting it as a truth. Lastly, be stingy with your personal information. And I don't mean this in a sense of not giving out money, but rather, avoid giving out your sensitive information to strangers. Or best, don't put too much of your information on display in the first place. The less personal data you share online, the lower your risk of identity theft or other privacy violations. Let us recap all the tips I have shared. First, mind your own business. Avoid interacting with suspicious content. Second, double fact-checking. Always verify information from multiple sources. And lastly, be stingy. Protect your personal information and think twice before sharing it online. Thanks for watching. If you found these tips helpful, be sure to give this video a thumbs up and subscribe to my channel for more useful content. Stay safe online and see you in the next video. Bye! Grabe, ang dami parang-paraan para maiwasan ng scam. Pati ko naisip yun. Kaya nga ate, edi sana hindi mo kailangan ng problema ngayon pambayad ng hospital bills. At least natuto na ako ngayon. Dapat alam mo na yan. Huwag ka napapascam next time. Talaga. Bakit nga ba maraming tao ang nai-scam? Ayon kay Balita 2024 ng statistika, noong 2023, mayroong mahigit 14,000 insidente ng online fraud na naitala sa Pilipinas. Ito ay lumalabas na mas mataas kaysa sa mga bilang ng mga naturang insidente noong nakaraang mga taon. Sa panahon ngayon, marami na ang naging biktima ng scam. Madalas kasi, ang mga scammer ay maraming paraan para lokohin tayo. Una, marami sa atin ang hindi sapat ang kaalaman sa kung paano makilala ang mga scam. Naaksayan tayo ng pera dahil sa wala tayong sapat na ideya upang kumilala ng ganitong modus. Ikalawa, maraming tao ang nadadala sa mabilisang kita. Hindi natin dapat baliwalain ang ating pera at basta-bastang sumugal sa mga hindi natin kilalang tao o kumpanya. Tulad ni Ate Girl kanina. Ikatlo, maaari din tayong mabiktima ng scam sa pamamagitan ng ating pagbigay ng mga personal na impormasyon sa mga hindi natin kilala. Maging maingat tayo sa pagbibigay ng ating mga detalye lalo na sa online transactions. Kaya importante na tayo maging maingat at mapanuri sa lahat ng oras. Huwag tayo madaling mapadalos-dalos sa mga pangako ng pera at mag-ingat sa mga tao na gusto lamang tayo lokohin. Sa huli,
Ang pera ay hindi galing sa puno ng bayabas. Itinatanim, pinaghihirapan at tinitipid dapat natin ito. Kaya't higit sa lahat, gamitin natin ito ng maayos at ingatan laban sa mga manloloko. Kaya kayo, huwag nang magpapaloko